Welcome to Galilee Events. Mag, like, and subscribe ka na po. Alright mga tol, asan ako? Eto, nagmamaneho. So papunta ako ngayon sa casa para magpa-change oil. Okay, although hindi ko pa na-meet yung 1,000 km or 500 km kasi seldom use lang tong CF Moto 450NK. Umabot na rin ako ng 1 month, maglalaps na siya this coming October 4. So nag-decide na ako magpa-change oil na lang para hindi na rin ako ma-hassle, and then kasi long weekend, siyempre baka may biglaan lakad. So yun, pupunta na tayo ngayon sa Motostrada Sukat para magpa-change oil ako. Okay, tingnan ko kung magkano magiging presyo nito. Nagdala na ako ng enough budget siguro. And then after nun, konting recondition ng motor, tanong-tanong sa seller, and then about sa follow up to also ng MV file kasi since wala pa akong rehistro so almost 45 days daw yung labas nito. I'm using lang the registration na plate. Pwede naman yun kasi meron namang certification, although talagang bawal talagang ilabas kasi wala ka pa plaka. Nasa policy yan, no plate policy, no travel. So otherwise, dito na tayo. So kailangan ko na magpa-change oil kasi yun nga, 1 month na. Kung ano mauna dun So tara, rides tayo. Dito ako ngayon sa Bonifacio, Old Bonifacio Gate 3, daan ko, and then dadaan ako ng Naiax, siguro Skyway, and then papunta na ng Airport Road, Nairaw din Pasukat. Okay, let's speed up. Okay, stoplight. So ganitong scenario dito pababa kasi meron dyan intersection all the way from papunta na Magallanes, Naiya, and then papunta ng Taguig. So waiting lang, and then makikita nyo kung paano mag-maneuver ng big bike na ganitong kalaki. Ang hirap na isingit sa masyadong dikit, so mas maganda sigurong antayin nyo na lang muna bago nyo isingit kasi make sure na baka tamaan nyo yung yung salamin ng mismong sasakyan. So yung mga ganyang klaseng narrow na dadaanan mo, hindi ko na pinupurse yan. And then kaya siyempre mainit, nagiging shades yun na rin. Bahala sila yung mga nakasunod kung gustong magantay sila. Diba? You're holding a big bike, hindi naman niya yung mga manderbon tingnan nyo subukan natin. Gano'n ka niya. Diba? Mamaneuver mo siya. Pag mabilis yung takbo mo, tatama ka talaga kasi mismong mirror mo sa kay mirror na sasakyan. So ganyan yan. Okay naman, may papasok mo kaso talagang medyo risky baka makasagi ka pa, mapaaway ka pa. So pag alam mo namang medyo okay at medyo sa tingin mo kaya mo, and then alalay ka na lang. Ito ang ginagawa ko. Okay, lagpas na tayo. Akita tayo ng Naiax. So pag pumunta na Naiax, kaliwa ka na agad. Huwag ka na pupunta sa right side kasi mayroong barricade doon. Pag nalagpasan mo yun, hindi ka mahirapan ka na mag-U-turn. Makamanyobra kasi ang daming sasakyan. So left side ka na, pagpakit ka na Naiax, all the way ka ng Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Pwede ka rin dumaan dito pag pupunta ka ng Cavitex. So nakabitan ako ng auto sweep. So try natin kung gaano ka smooth yung paglalagay nila ng RFID sticker. So ayan. So medyo maganda rin kasi iwas traffic kasi ang traffic talaga sa baba diyan, papuntang Nichols Airport Road diyan, traffic diyan. So ito na. Ayun na-detect agad. Smooth na smooth. Okay, so we're here na at Naiax. So meron sila ditong speed limit mga tol. Hindi porket big bike ka at medyo maliit ka at mabilis. Kailangan mo nang iratrat. Tandaan nyo, merong nanguhuli dyan. Nasa bandang gitna sila, diyan nakatambay yung mga pulis. So ang minimum requirement para speed limit dito is nasa 60 kph.
So yun lang po ang dapat takbuhin nyo ng sasakyan, kahit anong klase sasakyan. Otherwise kung talagang overtake ka lang ng konti, pero kailangan mo ma-maintain yung nasa 60 yan kph max nila yan. Sumunod na lang tayo kasi may mga CCTV sila dito sa taas at meron mga enforcers sila. Mahuhuli ka talaga, hindi ka makakalusot. So ako, since big bag yun, naglalaro lang ako sa ganyan, 60, 50, 62, depende sa konting arangkada lang. Pero hanggang doon lang, hindi mo na pwede siyang mabilis kasi yun nga, malaki penalty, hassle pa yun. So ayan, tagaan tayo dito, then lulusot tayo ng Terminal 1 kasi doon ang area papuntang Sukat, papuntang Kabiasnan Motostrada. Okay, tara, bilisan natin. Oh, ito na. Oh, di ba? Nasa bandang gitna. Huli ka dyan. Aabunin ka nila yan pag medyo mabilis-bilis yung takbo mo. So, chill lang. 60 lang tayo. Akarating naman tayo dun eh. Okay. Pasok tayo ng Terminal 1. May nakalagay naman dyan na signage eh. Yan. Pasokan nyo dyan yung kanan, Terminal 1 and 2. Pag kakaliwa ka, all the way yung Cavitex yun, then Makapagal yun. So, dito tayo. Okay, dito na tayo sa Naiya Road. Doon wag ka papasok sa kaliwa kasi sa airport yan. So dito na tayo sa kanan. Baybayin natin to papuntang Sukat Motostrada. Ang lugar niya is Kabiasnan. So straight ahead lang, mga 10 to 15 minutes andun ka na. Basta wala ka nang liliguan yan. Right side siya ng gasoline station. So tara, malapit na tayo. Okay mga tol, eto na, malapit na tayo, alalay na lang tayo. Dito tayo sa medyo right side kasi yung Phoenix gas station andito sa right side niya eh. So pag nakita nyo yung kulay orange na yon, ibig sabihin malapit na sa itong intersection na to. So ayan na, kakanan na tayo dyan. Yan gasolinan mismo, katabi siya ng 7-Eleven. So doon tayo bandang dulo. Tumbukin nyo lang yan, yun na yan. So okay, ang bilis din ang biyahe natin. Ayan, papachange oil na tayo and then papacheck ng motor. Yeah. Uy, may block oh. Okay. Pwede ba swap? Swap. Ayan, di ako nakapagantay. Tapos, ako rin kaya galing sa eleksyon eh. Nakampanya rin kami. Okay, first change oil. Amen. Yun. Yes, dito tayo sa Motostrada Sukat. At change oil natin si Speed. Okay, bago dyan, habang pinapatining natin, punta tayo. Dumating na yung bagong NK450 na black. Ito na yon. Oh, nice man.
Black and silver. So ayun na nga, eto na mga tol. So lumabas na yung black and silver color ng NK450. Tama-tama sinabi sa akin na end of the October. Hindi na rin ako nakapagantay. Napili ko na yung Nebula Blue. So pareho lang din sila ng yan ang lettering yan ng 450 NK. Pareho din sa Nebula Blue. Ang pinagkaiba lang talaga yung color niya. Medyo black and silver ito. So siyempre kung maglalaki tayo, medyo may pagka-manly, may pagka-brusko yung dating ng black talaga eh. Okay na, pero okay na rin sa akin yung yung blue. Color lang naman yung pinagkaiba niya. So wala naman na bago. Dumating lang yung panibagong color nito. So yan nga, sa mga gusto mag-avail ng 450NK, tatlo na yung pagpipilian nyo. Yung white, yung Nebula Blue, saka itong black. Okay? So syempre kung ikaw may available na to, bilhin mo na. So for now, itong nandito ang dalawang motor ng 450 sold na, sabi ni Sir Chino Do. Talagang ang bilis ng 450, no? Dami bumibili. Actually, sabi niya nga, 5 daw yung order nila eh. So, antayin na lang yung ba na makabil ng ganitong motor. Okay, sa first change oil natin, ang gagamit tayo ng Worth. Ito yung recommended ni seller. So, 10W40 synthetic engine oil. So, ito yung mas ma-prefer namin na so 3 litro. Baka may sosobra dito. Ayan. Sabi na class na. Mauubos ba yan? Hindi na. Hindi na mauubos yung 3 litro ko yan. 0.4. 0.4. May iwan. May iwan na. Okay, para susunod. So okay, all stock pa rin, pati yung muffler, hindi pa rin ako nagpalit. Okay, about sa muffler naman, ang sabi ni Sir Chino, hindi pwede magpalit kasi maboboid yung warranty mo. Dapat umabot ka muna ng 3,000 km bago ka magpalit ng muffler. So yun. Muntik na ako magpalit talaga. Maboboid yung warranty mo, pati yung lahat ng services mo na free, mawawala yun pag nagpalit ka ng muffler. So it's better for you kung gusto mo talaga magpalit talaga, and then yun, sacrifice. Maboboid yung warranty mo. Sayang naman. So sa tingin ko, huwag mo nang palitan kasi ano pa rin naman yan eh. Okay naman yung muffler nito eh, goods naman yung tunog yan eh. So pag nakaabot na kayo ng mga 3,000, saka nyo na lang siya palitan para hindi maboid yung warranty. Sayang men pag naboid yung warranty nyo, yung mga pre-service mawawala talaga. Okay, so ayan, kakabitan na, ilalagyan na yung yung mismong oil natin, and then okay na, good to go na uli. So sabi sa akin 4 months bago ako ulit bumalik dito. So marami nang nangyari yan, marami nang dumating na siguro din yung registro ng motor para makapag-release na. Okay, so yun, punorin natin si tatay, si mechanic. Wala siyang inig, no? Pero kung tutusin, dapat antayin ko muna yung 1,000 km eh. Since na hindi ko naman siya nagagamit lagi, umabot na yung 1 month, nakalagay sa contract, kailangan 1 month, magpunta ka na doon para mapa-change oil mo. So wala akong choice. So ito rin yung recommendation nila. Ganun talaga. Pwede naman ito, pero mas ito rin. Gastos. Natira pa. Okay. May natira pa tayo konti. Ready naman yan boss, hindi naman yung responsive na ng sobra. Pero kung gusto mo responsive, na-update naman natin yan. May yan sir, may 1 second delay. Pero kung gusto mo responsive, na-update yan. Kasi, anong pwedeng lagay dito kuya? Hindi sir, ano yan? Mode yan. Pag yung power, Wala yan. Mabang lang yan. Ano yung slider? Pwede sa slider?
Okay, tapos na. Ganun sir. Start ko? Start ko ba? Ano lang? Minor lang. Okay, goods na ang change oil natin. So, pipirma na ako ng kontrata sa Viva Max. Yan, pipirma na yung PMS na yung mismong change oil niya. Dala ko yung booklet ko. So magpapa-change oil, huwag nyo kalimutan yung booklet nyo. Kasi doon i-register yung mga services na ginawa. Okay? So, yeah, 4 months ulit, sabi ni sir. Yo, matagal na nga yun. And then yun na, may bagong labas na rehistro na. Iba na pala yung rehistro, para kasi laki na ng bond paper. Ang ano ka na, diploma. So after dito, let's go na. Yan, okay. Side na. Yes. Mahalaga din magpakasa ka, no? Kasi just in case na mayroong kang in the future na bibenta yung motor mo, at least maganda yung kasa maintain. Medyo mas malaki yung magiging value ng motor mo pa. Okay, basta i-maintain mo lang. Dapat hindi ka mag-violate. Tupusin mo na muna yun. So ayun, let's go. Tara na, uwi na tayo. Oh, thank you. So tara na mga tol, okay na yun for now. So sa mga gustong magpa-service dyan sa Motostrada Sukat, yun lang, doon lang kayo ng NAIA. And then tumbukin nyo lang yung papuntang Kabiasnan. Pwede namang i-waste yan eh. Type nyo lang yung Motostrada Sukat, may pin location na yun, doon na yun. So yun, first kasa, first change oil ko. Hindi ko man lang naabot yung 1,000 talaga. So 250 lang. So okay na rin yun siguro. At least kahit paano hindi maboid yung warranty. And then kung gusto nyo naman na mag-sarilang change oil na kayo, hindi na kayo magpapakasa, pwede rin naman yun. Pwede rin naman yun. Nasa inyo naman yun kung gusto nyo talaga ano na. Yun nga lang, ang kapalit nun, yung warranty nyo, void. Just in case may mangyari sa motor, in a few months may lumabas na sakit, wala na kayong aasahan sa mismong kasa. Kasi hindi nyo nasunod yung mismong contract. Okay? So yun na, balik na tayo. Uwi na rin ako. So okay, konting uling review. For 1 month of usage nitong CF Moto 450 NK, wala akong nakikita ang problema. Wala akong na-encounter na problema. Smooth riding pa rin siya hanggang sa ngayon. Yung acceleration, yes, talaga namang lakas. Malakas talaga yung acceleration nito. And then about sa brake, yes, responsive. Talaga naman pag bumeka, talagang hinto ka rin eh. And then about sa sound, wala namang pinagbabago. And then yung sa riding niya, about sa makina, talagang wala naman ako narinig na ingay niya. And then sa shifting niya, yeah, medyo syempre bago pa lang yung motor, yung shifting niya hindi pa gano'n ka-smooth siya. Pero once na nagda-drive ka naman, yung depende sa pagpiga mo ng clutch eh. So ano na rin siya, umaayos na rin, smooth naman din. Hindi naman siya yung talaga na pag inapaka mo yung maingay masyado na, hindi naman gano'n. So ayan, advice sa inyo, pag may big bike kayo, magpakabit na talaga kayo ng RFID. Kasi ano siya, malaking bagay para sa biyahe. May iwasan mo yung traffic, although magbabayad ka lang talaga. And then dito na ako sa may papuntang Bayani Road. Medyo matraffic, so makikita nyo kung paano i-maneuver tong motor na to. Magaan siya pag dumaandar na siya. Hindi mo mamasin na mabigat eh. Alalay ka na lang din, yung sa grip mo saka sa acceleration mo, alalay lang talaga. Hindi ka pahirapan ng motor na to. Madali siyang iliko-liko eh. May din siya isingit. Tsaka malaki, iniiwasan ka rin ng mga ng mga malilit na motor, mga lower cc. Pag nakita nilang big bike, talaga rin naman hindi naman sila dumidikit din eh. And then sa mga motorista rin, alam nila. So ayun nga, pagdating dito sa traffic, hindi rin kayo mapapagod talaga. Ang ganda. Kaya lagi ko dinadaan sa traffic eh, para masanay din ako eh. Mano ko ba yung bike? So height ko is around 5'6".
So yun, kaya-kaya. Mga 5'4", 5'3", kaya to. O, di ba? Mag-boots na lang kayo ng konti para medyo amabot niyo sa may lupa. Pero tingnan niyo, di ba? Halos dikit na kami. Okay naman. Primera lang tapos minor ka lang. Di ba? So sa mga gusto magabil nitong 410K, hindi kayo magsisi. Mas okay ito sa 410K ha. Maganda 410K in terms na yung pagdating kasi bigat ng 410K baril eh. Talaga nang medyo sacrifice ka doon eh. At yung clutch nito talaga ang lambot. Sinubukan ko yung sa 410K. Pag piga mo medyo matigas talaga. May lumalaban siya. Hindi ka tulad nito pag pinindot mo parang naglalaro lang eh. O di ba? Ayun mga to. So hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood. So yun ang aking first PMS dito na Motostrada. Maraming salamat. Pa-subscribe naman.